guys, napaaga tayo ng gising. It's already 4:44 na palang. Guys, 6 o'clock na and tayo ay maliligo na. At ayusin ko lang itong mga gamit ko para sa mga gagawin natin ngayon. Ayun guys, kakayari ko lang pong maligo and 6:38 na. At aalis tayo ngayon dahil kakayari ko lang maligo. So ayun pa, hintayin natin po ang ating kasama na si Sherry. At 6:52 na po. So ayan, papunta pa lang kami sa terminal ng Olongapo at nakasakay na kami dyan 7:04 at ayun, agad din siyang umalis. Ayan, hilong-hilo na ako dyan kasi jeep yung sinakyan namin. And ayun nga, kaya nag-jeep kami para mabidyohan namin yung daan. So guys, kapababa lang natin ng jeep and papunta kami ngayon sa Subic. It's already 8:35. So ayun guys, habang naglalakad kami para sumakay ng tricycle, ay nadaanan namin yung St. Joseph. Ayan siya. At nagmimisa sila. Wait lang, papakita ko sa inyo. Tulang-tulang tayo. Sarili ko ito, Lord Sabasalo. Pinahayaan tayo. So ayan, nakasakay namin ng tricycle. Papunta doon sa may Subic Bay at maglalakad kami doon ng pakahaba-haba. Ayan guys, nagkaroon ng aberya. Wala pala akong dalang cash. Kaya ayan, naghanap pa ako ng pwedeng kung saan magka-cash out. And 9:10 na. And papunta na kami sa boardwalk. Pakita ko sa inyo ang aming dadaanan. At ayun, wala pa sa kalahating pagod na ako kasi nga sobrang layo niya. Malayo pero malapit na malayo. Hindi ka nga lang mag-early lunch tayo para makabay tayo. Nga, malapit na yung Spanish Gate. Inanahan na kita maglaro dun. Hello guys, handito na kami sa Spanish Gate na tinatawag nila dito sa Subic. And 9:27 na. Wait lang. Wait lang guys. It's already 9:29. And ipapakita ko sa inyo ang Spanish Gate. And eto siya. Pupuntahan natin siya ngayon. So, ayan yung Spanish Gate. Historian landmark in Subic built in 1885 during the Spanish era. It was once the entrance to the Naval Station and Arsenal, located in Subic Bay, Freeport. So ayan, on the way na kami sa Church ng San Roque. Hello guys, and now nandito kami sa San Roque sa simbahan sa loob ng Subic, and it's already 10:12 na. Ito siya. So yan, papakita ko na lang yung mga clips na nabidyohan ko dito sa loob ng simbahan. At ayun, nagulat kami ng ang daming tao pala may misa nung araw na pinag. At ayan, nakita kami ng ice cream na napakamahal na 50 pesos yung cup na. And ayun na, masarap naman yung Titignan natin yung ice cream na Olongapo. Tingnan niya na. So guys, and after namin pumunta ng San Roque sa simbahan, ay nandito kami sa Subic Seafront. Sa yung tatawag nilang SF. Ayan po siya. Diba? Mainit nga lang siya and also, pero presko naman siya. Mainit nga lang talaga siya. And ito yung bago nilang gawang. Ayun, nirenovate kasi nila po. Ayan yun. Ayan na siya ngayon. So, ilalagay ko na din yung ibang clips na nandyan. And also, guys, oh my God, may ibang lahi. Oh my God. Ayan sila guys. Oh my God.
ang peaceful ng ano, ng dagat. Tingnan nyo. Ito guys, so, Paka-peaceful. Oh my God, napaka-time. Ano pala ngayon is high tide, mataas ang tubig, kaya hindi makatlaba ang uat na ito. Kata natin ating kasama. Ang bebe ko. Yan na siya. So yun guys, it's already 11. It's already 11:12 and mag-lunch na tayo dito sa MSR. So wait lang natin yung order natin at para makakain na tayo. At sa time na yan, sobrang sakit na ng aking sikmura dahil nalipasan na ako ng gutom. So guys, tapos na kami mag-lunch and 12:15 na and nandito ako sa KKB at papasok tayo. Ang titinginan tayo. Window shopping kumbaga. Yun guys, uwi na kami dalawa dahil parehas kaming sakitan. At yan, masakay na kami ng jeep na SM Downtown to do sa aking place. Ayan, 1:57 is nakasakay na kami ng bus. And ayan, nakatulog ako dyan. Dahil nasusuka na ako. Oh my God. Ayun lang, wait lang. Ayan, agad din kami nakasakay na dinilagyan ng bus. So guys, nakauwi na tayo at ngayon kasi ngayong 2:30 at magcha-charge na ako at babalikan ko kayo mamaya. Okay, bye-bye! See you! Hello guys, nagbabalik tayo. Ayan, medyo na-late tayo at hindi natin nasunod yung time dun sa planner. It's already 2:25. Kapag nag-charge kasi ako ng onte and nagpalit din ako ng damit and naligo ako kasi sobrang init kanina dahil nanggaling nga tayo sa mahabang lakaran. And ngayon is maglilinis tayo kahit ilang minuto lang para masunod natin yung nasa planner natin. So yun guys, it's already 2:43 and nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin and magre-review na tayo para sa ititik nating quiz kay Sir Yeng mamaya sa UTS. Guys, tayo ay maghihilamos na at it's already 6:22 at maghihilamos na tayo para mapaghanda na sa ititik nating quiz mamaya. At dyan ay paganyan-ganyan lang pero kinakabahan ako kasi kailangan kong bumawi. Guys, kakayari lang natin mag-take ng quiz at napaaga yung pagpasa natin at agad tayo natapos. At appropriately, sayang yung review natin. Oh my God! So, maaga nayari yung ating quiz at it's already 7:29 pa lang and ang gagawin natin ngayon is
magluluto muna tayo ng ating kakainin. And also, pero kung walang nakaluto, is magluluto tayo. Pero kung wala, kakain na tayo. Diretso na tayo kakain. Bye-bye. Ito, papakita ko na ibang clips habang mga ginagawa ko. So dyan, si mama na yung naghugas ng plato. Hindi na niya ako pinaghugas kasi may ginagawa daw ako. Hello guys, and it's already 8:25 na. And ngayon is mag-me time na tayo. At dyan, nagpe-Facebook lang ako. Scroll, ganyan. So, ayun guys, it's already 9:31 na. Ayun, matutulog na tayo. Bye-bye! So, before we proceed to my insight, is may isa akong natutunan during the vlog. So, eto yan. Plans may change but progress continues. So, itong insight na to sa aking vlog, na-realize ko na hindi madaling sundin yung mga exact time na inilagay sa planner because there are tasks na may nauunang time, nahuhuli, and nadidelay. And especially dito is yung travel time. Hindi naman natin ma-expect yung mga mangyayari sa mga pagbabiyahe natin. And alimbawa din dito is yung paglagay ko sa planner na magte-take ng quiz is 6:40 to 7:40 na ilagay ko. So, 'di ba, sobrang haba niya. Kasi hindi ko naman alam kung gaano katagal or kadami yung ite-take na items. So, nauna ko is nayari ako around 7:20, ganun. Pero because of that, naapektuhan din yung susunod kong activities, which is yung magdi-dinner nga. So, pangalawa, may mga errors and unexpected situation na maaaring maepektuhan yung mga schedule natin. Kaya, importante na maging prepared at marunong mag-adjust whenever change happen. Hindi lahat ng bagay is nasa control natin. Kaya kailangan natin maging flexible. And lastly, natutunan ko na yung planner is not only about time and list of tasks, but also is a way to build discipline, responsibility, and proper time management. So, dito ipinapakita nito sa akin, sa buhay ko, na hindi lahat na nangyayari ay nasa plano. But what matter most is marunong tayong bumangon, mag-adjust at magpatuloy. Every mistake and sudden change is a chance to learn and improve ourselves for the future. At dito, nagtatapos yung aking vlog. Is pinapakita nito na kahit hindi lagi nasusunod yung mga plano natin, is mahalaga pa rin yung continuous effort at yung mga pagbangon natin sa bawat challenges para sa susunod natin. In the end, the true measure of success is not a perfect schedule, but the progress we make and the lesson we learn every day. Thank you.